Bago tayo manalangin, maglaan muna tayo ng sandali upang makinig sa salita ng Diyos at pagkatapos ay mananalangin tayo ng sama-sama. Sinasabi sa 1 Hari 8:61, naway maging lubos ang inyong puso sa pagtatapat sa Panginoon nating Diyos upang mamuhay ayon sa kanyang mga tuntunin at sundin ang kanyang mga utos gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Ang talatang ito ay isang panawagan para sa tapat at buong pusong debosyon. Hindi nito sinasabing ibigay mo lang sa Diyos ang isang bahagi ng puso mo kapag madali ang buhay. Sinasabi nito, ibigay mo ang bawat bahagi ng sarili mo sa Kanya, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga pinipili, at ang iyong araw-araw na pamumuhay. Hindi humihingi ang Diyos ng isang pagbisita tuwing weekend o pansamantalang pansin. Hinihiling niya ang iyong puso, buo, tapat at araw-araw. Kung hahanapin mo ang kahulugan ng salitang commitment, pananagutan o paninindigan, malamang makikita mo ang simpleng definisyon na ito, isang pangako na gawin ang isang bagay o isang panata na isakatuparan ang isang tungkulin sa hinaharap. Ngunit ang tunay na commitment, lalo na sa espiritual na pananaw, ay higit pa sa isang simpleng definisyon. Hindi ito mababaw na kasunduan o pansamantalang damdamin. Isa itong malalim at sadyang pasya, isang pagpiling ibigay ang iyong oras, lakas, puso at katapatan dahil naniniwala kang karapat-dapat ito. Ang commitment ang nagpapanatili sa iyo sa tamang landas kahit magulo ang paligid. Ito ang nagdadala sa iyo sa mga panahon ng kasayahan at sa mga panahon ng kalungkutan. Hindi lang ito tungkol sa pagsasabi ng tamang mga salita. Ito ay ang paulit-ulit na pagharap kahit mahirap, kahit hindi uso, kahit gusto mo nang sumuko. Ang commitment ang bumubulong. Mananatili ako. Kahit ang pinakamadaling gawin ay ang lumayo. Pag-isipan mo ito, ang commitment ay hindi lang tungkol sa simula. Ito ay tungkol sa pagiging tapat, sa gitna, at sa pagtitiwala sa Diyos hanggang sa katapusan. Ang pagiging committed ay ang pagpiling manatili kahit hindi madali. Ito ay ang patuloy na pagharap kahit pagod ang katawan, magulo ang isipan at masalimuot ang emosyon. Ito ay ang pagtindig kahit hindi pa nasasagot ang mga panalangin, kahit wala pang milagro, kahit parang malayo pa ang tagumpay. Hindi ito damdamin, isa itong pagpili, isang banal at malalim na pasya na nagsasabing, Jesus, sa'yo ako, buo ako. Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto. Ang nais niya ay ang presensya mo. Hindi niya hinahanap ang performance. Ang nais niya ay ang pagsuko mo. Ang sabi niya, kahit mahirap anak, ikaw pa rin ay akin. Sabi sa awit 37:5, ialay mo sa Panginoon ang iyong mga gawain, magtiwala ka sa Kanya at isasakatuparan niya ang mga iyon. May magandang ritmo ang talatang ito. Ialay, magtiwala at hayaang gawin ng Diyos ang kanyang bahagi. Kapag buong-buo nating inihandog sa Diyos ang ating buhay, hindi lang ang ating mga panalangin, kundi pati ang ating mga desisyon, mga layunin at landas, Siya ang gagabay. Siya ang magpoprotekta. Siya ang kikilos ayon sa kanyang perpektong plano. Kaya ngayon, may tanong ako sa iyo. Naialay mo na ba sa Panginoon ang iyong landas? Hindi lang ang pagdalo mo sa simbahan, hindi lang ang paborito mong awitin, kundi ang tunay mong landas, ang buhay mo, ang relasyon mo, ang mga plano mo, ang mga pagkabigo mo, ang mga kahinaan mo, ang mga pangarap mo, ang mga takot mo, ang pagkatao mo, ang hinaharap mo. Kapag tunay mong inialay ang sarili mo kay Jesus, makikita ito.
Hindi lang ito makikita sa sinasabi mo, kundi sa mga pinipili mo, sa mga prioridad mo, sa paraan ng pagtrato mo sa iba, sa tugon mo kapag mahirap ang buhay, sa pagbitaw mo sa kontrol at sa pagtitiwala mong alam ng Diyos ang ginagawa niya kahit hindi mo ito naiintindihan. Kaya ngayon, hinihikayat kitang gumawa ng isang desisyon, isang matibay na pagpiling magsabi, Jesus, iyo ako. Buong puso, walang ititira. Hindi mo kailangang maghintay ng revival o conference. Hindi mo kailangang hintayin na may magpatong ng kamay sa'yo. Hindi mo kailangang maging karapat-dapat o perpekto o sapat. Ngayon, sa gitna ng karaniwang araw mo, pwede mong piliing magsabing, O Jesus, buong puso. Ako man ay pumili ng magtiwala sa Kanya sa panahon ng ginhawa at sakit. Pumili akong purihin Siya kapag nauunawaan ko ang Kanyang ginagawa at kapag hindi, pumili akong manalangin hindi lang dahil may kailangan ako, kundi dahil nais kong mapalapit sa Kanya. Pumili akong sumamba, hindi para sa pakiramdam, kundi dahil karapat-dapat Siya, nagpasya akong huwag hayaang ang kaginhawaan o kaluwagan ang magdikta ng aking pananampalataya. Hindi ako maghihintay na maging malinaw ang lahat bago sumunod. Hindi ako makikipagkasundo sa Diyos o magtatago ng bahagi ng buhay ko dahil sa takot. Dahil alam ko ito, kahit makitid at minsan ay mag-isa ang daan. Kahit ang pagsunod kay Jesus ay mangailangan ng sakripisyo, sulit ito, Siya ay sulit. Alam mo, walang katiyakan ng bukas para sa sino man sa atin. Hindi natin alam kung ilang araw pa ang meron tayo. Pero ito ang alam natin. Habang may hininga pa tayo, habang may buhay pa tayo, pwede nating piliing mabuhay para kay Jesus. Kaya habang may lakas pa akong magsalita, sasabihin ko ito ng buong tapang. Si Jesus ang aking Panginoon, si Jesus ang aking Hari, si Jesus ang susundan ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Pinipili ko ang commitment higit sa kaginhawaan, pagsuko higit sa sarili, pagsunod higit sa aliw, pananampalataya higit sa takot. At iniimbitahan kita ngayon, nasaan ka man, anuman ang kalagayan ng puso mo, gawin mo rin ang pasyang ito. Hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil sa kaibuturan ng puso mo. Alam mong walang mas ligtas, walang mas masagana, walang mas maganda kaysa sa pagiging lubos na tapat kay Hesukristo. Jesus, hindi na ako magtatago. Iyo na ang buo kong sarili, ang oras ko, ang iniisip ko, ang mga hangarin ko, ang hinaharap at nakaraan ko. Nagtiwala ako sa iyo at ibinibigay ko ang aking oo, naghihintay siya at siya ay tapat. Ngayon manalangin tayo. Mahal na Jesus, ang salita mo sa Kawikaan 16:3 ay nagsasabing, ialay mo sa Panginoon ang iyong mga gawain at itatatag niya ang iyong mga plano. Hindi ka Diyos na hinihingi kung unawain ko muna ang lahat. Ang hinihingi mo ay dalhin ko sa iyo. Ang mga pira-pirasong plano, ang mga posibilidad, at ihandog ko ang lahat sa paanan mo. Kaya ngayon, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Hindi dala ang perpektong pagkaunawa, kundi dala ang bukas na palad at isang espiritong nais sumunod. Isinusuko ko ang lahat, Panginoon. Lahat ng bumabagabag sa isip ko, bawat planong naisulat ko, bawat panaginip na nagpupuyat sa akin, bawat takot na bumubulong ng duda, bawat pag-asang parang masyadong marupok para sabihin ng malakas. Lahat ng ito
ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Dahil alam kong mas matibay ang iyong mga kamay kaysa sa akin, mas mataas ang iyong mga daan, mas malalim ang iyong karunungan, mas malawak ang iyong pag-ibig kaysa sa kaya kong isipin. Alam mo ang hindi ko alam mo ang nasa hinaharap. Kaya pinipili kong magtiwala sa iyo higit sa sarili kong pagkaunawa. Binitiwan ko ang pangangailangang kontrolin ang lahat at iniimbitahan kita, Panginoon, na ikaw ang manguna. Itinataas ko ang puso ko sa iyo. Inilalagay ko sa iyong pangangalaga ang aking pamilya, aking mga relasyon, aking tahanan, aking trabaho, at aking kinabukasan. Kunin mo ang lahat, Jesus. Iyo ang lahat. Banal na Espiritu, maging kumpas ka ng aking buhay. Ibulong mo ang katotohanan sa gitna ng ingay ng mundo. Ituro mo ang tamang landas kapag ako'y naguguluhan. Kapag ako'y nagmamadali o nais hawakan ng mga bagay sa sarili kong paraan, paalalahanan mo ako na maghintay sa iyo. Ang tunay na pagsuko ay pagsamba. Ito'y pananampalatayang may aksyon. At Panginoon, lumalim ka pa sa kalooban ko. Hindi lang plano ko ang iniaalay ko, pati puso ko. Baguhin mo ako, hubugin mo ako ayon sa iyong kalooban. Baguhin mo ang aking pag-iisip ayon sa iyong salita. Linisin mo ang aking hangarin, lagyan mo ng kababaang loob at pagmamahal ang aking motibo. Sa mundong maraming tukso at direksyon, bigyan mo ako ng lakas na tumanggi kapag ang karamihan ay sumasang-ayon. Bigyan mo ako ng pagkilatis para makilala kung ang isang landas ay hindi galing sa iyo. Bigyan mo ako ng tapang para talikuran ang mga bagay na kumakalaban sa iyong tinig, naway maging matatag ang aking pananampalataya. Dahil nakatayo ako sa bato na hindi kailanman gumagalaw. At kapag dumating ang araw na hindi ko alam ang kasunod, kapag malabo ang hinaharap, kapag may bumubulong na takot, Panginoon, itatag mo ang puso ko sa katotohanan. Sa awit 16:8-9, lagi kong inilalagay ang Panginoon sa harapan ko, sapagkat Siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Kaya't ang puso ko'y nagagalak, ang kaluluwa ko'y nagdiriwang, ang katawan ko'y nagpapahinga ng may pag-asa. At ito ang pinipili ko ngayon, magpahinga sa pag-asa. Hindi sa sitwasyon, hindi sa damdamin, kundi sa iyo. Hindi ako masisiraan ng loob dahil ikaw ang aking kagalakan. Hindi ako magpapadala sa takot dahil ang hinaharap ko ay hawak mo. Idinideklara ko ito ng buong tapang. Hindi ko man alam ang hawak ng bukas, ngunit kilala kita. At ikaw ang Diyos na humahawak sa bukas. Ikaw ang Diyos na bumabaligtad ng masama upang maging mabuti. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng hindi ko kayang makita, na gumagawa sa mga paraang hindi ko inaasahan at sumusulat ng mga istoryang mas maganda kaysa sa aking pinapangarap. Jesus, maluwalhati ka sa aking buhay, sa aking pagsasalita, sa aking pag-iisip, sa aking asal. Hayaan mong bawat desisyon ko ay sumalamin sa iyong karunungan at katotohanan. Hayaan mong bawat salita ko'y magdala ng kabutihan at malasakit. Hayaan mong bawat hakbang ko ay magturo hindi sa tagumpay ko, kundi sa kabutihan mo naway makita ng iba, hindi lang ang ginagawa ko, kundi kung sino ang sinusunod ko. Naway makita nila ang iyong mga fingerprint sa istorya ng buhay ko.
Naway madama nila ang iyong kapayapaan sa paraan ko ng pagharap sa stress, ang iyong pag-ibig sa paraan ko ng pakikitungo at ang iyong lakas sa paraan ko ng pagpapatuloy. Nawa ang buhay ko ay maging isang buhay na patotoo, isang refleksyon ng iyong pasensya, iyong katapatan at iyong biyayang kailan may hindi bumibitaw, hindi ka lang bahagi ng istorya ko. Ikaw ang sentro nito. Hindi ka lang nilalapitan kapag kailangan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kapag pagod ako, ikaw ang pahinga ko. Kapag pagod na ako, ikaw ang kapayapaan ko. Kapag ako'y takot, ikaw ang katahimikan ko. Kapag ako'y naliligaw, ikaw ang pastol ko. At kapag ako'y nagagalak, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Salamat sa lahat ng ginawa mo, sa ginagawa mo ngayon at sa mga darating pa. Salamat sa iyong awa na tumatakip sa aking nakaraan, sa iyong lakas na bumabalot sa aking kasalukuyan. Sa iyong lakas na bumabalot sa aking kasalukuyan. Sa iyong pangakong bumabalot sa aking hinaharap, salamat dahil nakikita mo ang bawat luha, naririnig mo ang bawat panalangin, at kasama mo ako sa bawat lambak at tagumpay. Sa magandang, tapat at mahalagang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumama sa puso mo, mangyaring i-type ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. At kung kailangan mo ng isang espesyal na panalangin, malaya kang magkomento. Ikinararangal naming ipanalangin ka, naway sumainyo lagi ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo.